puntahan po natin yung convicted plunderer. Ay, tama ba ako? Sorry. Yung convicted na nag-bribe. Ay, tama ba ako? Sorry naman kung mali. Ano, sino po? Sino ang hula nyo dito, mga kababayan, sa susunod nating ipapakita? Nako ha. Oh, si Gerald. Mga bossing, ang susunod na. Ay, sinong Gerald? Hindi, mali ako, mali. Hindi Gerald. Si Jinggoy pala, mga kababayan. Oh. That's recognized. Thank you, Mr. President. Yes. Mr. President, esteemed colleagues, more than 100 Yan. Sandali mga bossing, lo? Di ba convicted to? Oh, sige. Senator Estrada, Ganyan naman naman Pilipino di ba? Maawain ho, no, mga kababayan. Kaya kapag kahit convicted na, sige, ulit pa tayo. recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, more than 190 years ago, Okay. Justice Joseph Story warned that impeachment requires a lofty sense of duty, a deep Sabi ni Solter, meron ka ba kay Robin, Boss Mark? Ala kasi ako nakita, kaya nga umabot tayo ng 10 dahil kay Robin Padilla ho, mga kababayan No, meron siyempre. Ito, pang-5 pa lang ho, kalahati pa lang. Nako, kalahati. 1 oras at 20 minutos na tayo. Ibig sabihin, yung another kalahati, 1 oras at 20 minutos. Aabot tayo dito ng 2 oras at 40 minutos. Naku, mathematics na naman. Oh, game! responsibility to future times, as well as to God. His words remind us that we serve not only the present, but generations yet unborn, and that our actions must be anchored in constitutional fidelity and historical consciousness. With that solemn duty in mind, may I address the decision of our Supreme Court. Sabi ni MCA, vocally, sa convicted na pero may conviction pa rin maging senador. Mr. President, the decision of the Supreme Court is very clear, that it left no doubt nor space for any other interpretation. Ako po mga kababayan, isa lang po ang nakikita ko dito Yung dahilan po nung pag-delay nila, yung pagpasapasahan, ang nakikita ko doon mga bossing ay nag-aantay itong mga ito ng mga senador. Kasi kumbaga, kailangan malinis din ang ating pangalan. No? Kung sakaling hindi maituloy o itong impeachment na ito, kailangan malinis ang ating pangalan. At meron tayong pwedeng ituro, which is yun nga po, ang nangyayari ngayon, tinuturo nila Supreme Court. May mga kapwa tayo Pilipino na nagsasabi, nako, mali yung inilabas. Hindi nyo pwedeng sisihin hindi po kayo pwedeng magalit sa mamamayang Pilipino kung may kumokontra sa Supreme Court. Hindi kasi mga tao lang naman din po yan, nagkakamali po. Kagaya nung mga nakaraang mga sinasabi ng mga senador. Di ba? Nagbabaliktad din sila nung kanilang mga desisyon. Grabe naman. Ilang milyon ho tayo? 119 million ang katao sa Pilipinas, mga boss chief amo sir. 119 million. Malapit na tayong umabot sa 120 million. Imposible. Nawala doon sa 119 million ang mas matalino sa Supreme Court. Di ba? Tsaka, para namang gusto niyong patayin yung karapatan ng mamamayang Pilipino na magsalita na mali yung sinabi kung sakali, di ba? Accordingly, I place on record my position in adhering to the Supreme Court's ruling, a decision that declared that the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment case against Vice President Sara Duterte because the complaint transmitted to us was null and void ab initio. Siguro ko isa din ito si Jinggoy, mga kababayan. Kaya nandoon sa side na yon, baka natatakot maituro din. Hindi ko natin alam, baka natatakot ding maituro, mga bossing. Bakit natin ipinipilit ang isang bagay na malinaw na wala sa ating kapangyarihan? Nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi saklaw at walang jurisdiksyon ang Senado. Walang jurisdiction ang Senado?
di ba dyan nga dapat ganapin yung impeachment sa Senado? Parang ang mas hindi ho nakakasaklaw yung sa Supreme Court. Kaya nga sinabi nung PhilConsa, mga bossing, na wag epal doon sa Supreme Court. Parang di ba dapat dyan talakayin at kayo mismo yung magiging impeachment court? Tapos na ang usapin. Oy, Patay na ang kaso. oy. Mr. President, we must never forget Sandali. Jinggoy, kung nakikinig ka man, no? Hindi namatay ang kaso, hindi namatay sa isipan ng mamamayang Pilipino na may katanungan sa amin. Nagnakaw ba ang Vice Presidente o hindi sa Kaban ng Bayan? Bakit? Dahil wala kaming narinig na depensa, wala kaming narinig ni isa na dumidepensa kay Inday Sara Duterte na hindi ninakaw ang Kaban ng Bayan. Dahil kami, meron kaming pagbabasihan, meron kaming mga nakitang mga dokumento, meron kaming mga nakita na mga resibo na sinasabi, mukhang winaldas ng Vice Presidente yung pera. Yun. At may nakita din kami, kasama yan sa impeachment, na pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Asawa ng Pangulo at ni Martin Romualdez. that the Supreme Court is the final interpreter of our Constitution. It is not merely one of three co-equal branches. It is the guardian of the rule of law. If we, the very makers of law, choose to defy its authoritative interpretation, then Ang galing ng mga senador na iniiwas nila yung kanilang sarili. So ngayon, ang sisi ng taong bayan nandoon sa Supreme Court. Kaya hindi natuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte kasi doon sa naging ruling ng impeachment court. Yung mga senador, dumepende lang naman doon. Galing we commit an unforgivable assault on our democratic institutions, and we undoubtedly invite a constitutional crisis, a breakdown of checks and balances. Tingin ko, yan talaga mangyayari. Lalo na mga kababayan, kagaya nung inexplain ko, nung umpisa pa lang mga bossing, kagaya nung inexplain ko nung umpisa pa lang mga kababayan, kung hindi mo susundin yung mismong nakatala, nakasulat, nakasaad doon sa konstitusyon at magdadagdag ka nang wala naman sa nakasulat doon at magbabawas ka nung nakasulat doon, yun, constitutional crisis ang kahantungan natin noon. Dahil sa mga susunod na mga impeachment po, sa mga susunod na mga mangyayari, baka ang ma-abolish pa po yung konstitusyon ng Pilipinas. Baka ang ma-etchepuera pa po yung konstitusyon ng Pilipinas, mga bossing. Bakit? Kunyari si Jose de la Cruz, kung sino mang Poncio Pilato, si Jose de la Cruz, no? Nagnakaw sa Kaban ng Bayan. Tapos may kaibigan na senador, kaibigan si Jose de la Cruz, o kung sino mang nagnakaw sa bayan. Yung kaibigan, since nangyari na po, nung dati, 2005, no, may nakasulat, forthwith, shall forthwith, pag 1/3 na ng Kongreso, ang lumagda, dapat tuloy-tuloy na into trial. Shall forthwith into trial. Naku, initsepwera nila yun. Hindi nga nila pinakinggan yun. Hindi nga nila sinunod yun. Diba? Okay lang yun. Walang problema. Hindi din natin susundin yung konstitusyon. Huwag ka lang ma-impeach. Diba? Ang ginawa nga nila nun dati is dismiss, remand, etc. at kung ano-ano pa. Wala naman sa konstitusyon yun. So pwede din natin gawin dito ngayon. Di ba? Pwede din. Kaya kami bahala sa inyo. No? Nakaw pa more. Bahala kami dito ng mga kaibigan ninyo. Yung konstitusyon na yan, kami bahala. Ang importante, kami ang nasa poder. Kami ang masusunod. Kami ang magdidikta kung ano ang ibig sabihin ng konstitusyon na yan. Ganun po yung nangyayari, mga kababayan, sa aking palagay. Ano po? Where anarchy replaces order and chaos becomes the norm. Mr. President, let us be clear.
No one is above the law. Oy, oo nga, no? Tama. Not the president, not the vice president, not even the Senate when it sits as an impeachment court. The Constitution is not just an ordinary law. Oo nga. Tama ka dyan. The Constitution, it is not just an ordinary law. Pero nabaliwala ata ah. Parang nabaliwala ah. Di ba? It is the supreme law of the land. And if we Supreme Law of the Land. Constitutional. Konstitusyon ng Pilipinas. Shall forthwith, 1/3 ng Senado ng Kongreso, pumirma na. Dapat impeachment court na kayo. Oh, nasunod nga. Ano? Nasunod nga ng mga senador natin, mga kababayan. betray, and if we betray to serve political passions or popular sentiment, then we betray the Republic itself. The Integrated Bar of the Philippines, in a statement, said that defying the High Court's ruling would, in effect, erode the very foundations of the legal order. And I agree with this, Mr. President. At the expense of sounding like a broken record, I would like Huwag kayo maingay, nandito na si Addictus Rex o 452 daw ang kanyang like. Salamat, boss. Pinaglololoko! Mga sarili nila, alam naman nila na puro pangloloko at kagaguhan pinaggagawa nitong mga pro-Duterte, sabi ni Ma'am Neng Gigi. to say again that the Supreme Court is the final interpreter of our Constitution. Naku so, sorry kasi ganito ho ang papasok sa isip ko niyan, mga kababayan. Kung ang Supreme Court po ang final interpreter, sa akin lang ho, mga bossing, no, sa akin lang ho, shall forthwith agad-agad maging impeachment court ang Senado. Tapos ganun po ang interpretasyon ng Supreme Court. Ay, ayoko na lang magsalita ho, mga kababayan. Ano, baka mapatawag tayo. Tingin ko ho kapag kayong medyo hindi pabor sa kanila o hindi okay sa kanila yung sasabihin ng tao, ipapatawag ho nila. Naku, wag na lang, hindi na lang ako magsasalita. Mahirap na po, Supreme Court yan, mga kababayan. Pero parang napakalayo po. Hindi, wag na, ayoko magsalita. Wag na lang ho, no? O yan, sabi ni Addictus Rex, di nila alam ang forthwith at immediate. Immediate lang dahil yun yung gusto nilang word. Parang ang ganun. Ayoko sabihin. Baka ipatawag ako ng Supreme Court, mahirap na ako. Diba? Forthwith. Yun pala interpretasyon ng Supreme Court doon. Okay. Tagapagpaliwanag ang Korte Suprema ng Yun ang paliwanag ng Korte Suprema doon. Ay, hindi natin pinagtatawanan. Ginagalang ho natin ang Supreme Court, mga kababayan. Baka mapatawag tayo, mahirap na ho. saligang batas. At kapag may hindi pagkakaintindihan kung paano dapat ipatupad, unawain ng batas, kabilang ang proseso ng impeachment, ang interpretasyon ng kataas-taasang hukuman ang siyang mananaig. Kaya naman, kapag nagsalita ng Korte Suprema, dapat itong igalang at sundin ng lahat. Nako po. Pag may nahuli na kunyari lang ho ito pagka may nahuli na isang judge ng Supreme Court, mga kababayan, na may ginawang mali, tapos sinigaw impeachment, tapos sinabi lang po ng Supreme Court, no? Wala, unconstitutional yung ginagawa ninyo. Wala na. Okay, fine. Ginoong Pangulo, batid natin na isang mahalagang mekanismo ang impeachment upang mapanagot ang pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan na lumalabas. Yun din ang hindi ko alam, Junbal 02 Bakit nagpapasaklaw sa Supreme Court ang Senado? Yun din ang hindi ko alam. O umaabuso sa kanilang posisyon at kapangyarihan. Sabi ni FF, Mark, pustahan, bad trip ka na dyan sa mga senador na yan. Ng mga hindi lang ho ako, mga kababayan. Pero halatang-halata naman po, mga bossing yung mga kilusan po nitong mga ito. Sa ilalim din ng mekanismong ito ay may pagkakataon para may pagtanggol ang kanilang sarili.
Kaya naman dapat na magamit at maisagawa ng tama ang proseso at masiguro na ang mga naatasan ng saligang batas na magsagawa nito, ang House of Representatives at ang Senado, ay tumupad sa kanilang tungkulin ng may integridad at walang pagmamalabi. Yung tutupadin yung tungkulin, yung sinasabi, forthwith, no, into impeachment court. Yun ang inyong tungkulin. Dahil yun yung nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas. Inumpisahan mo na paggalang sa konstitusyon, pagsunod sa konstitusyon, yun dapat ang ginagawa ninyo. Simple. Simple. Di ba mga kababayan? Napakasimple. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Hindi na sana dapat maulit ang pagkakamaling nasaksihan natin mahigit 2 dekada Ay. na ang nakalipas. Ako, mukhang magiging tama pa si Erap dito Nako, mukhang gusto pang pagmukain na tama si Erap dito ni Jinggoy Tama, sige nga, tuloy mo. Sa kaso ng aking ama, Oh, si dating Pangulong Joseph Estrada. Kung inyong natatandaan, ano, mukhang tama si Erap dito. Nako, eto na, pakinggan natin si Jinggoy. noong impeachment trial ng aking ama, pinagkaitan siya ng pagkakataon harapin Oh, hindi binigyan ng pagkakataon. ang mga paratang sa kanya dahil pinairal ang pansariling interes at hindi tumalima sa kanilang tungkulin ang mga prosecutors mula sa mababang kapulungan. Mr. Jinggoy, palitan na po ba natin? Gawin na lang po natin bayani si Erap Estrada. Ano po? No, hindi, isang beses. Huli ko nakita si Erap Estrada nandun sa Maynila. Mga bossing, nandun sa Maynila, no? May picture taking yata ho. Yung basura itatapon doon sa dagat tapos kukuha ni sasalukin. Sasalukin ni Erap. Yun yung huli kong naalala kay Erap Hindi binigyan ng pagkakataon, sabi ng convicted na plunderer, sabi ni Mr. DC. O, tuloy mo nga. Sapagkat nag-walk out po sila. Nakakadismaya, Ginoong Pangulo, na ganyan din ang nangyayari ngayon. Muli na naman nananaig ang pansariling interes. Hindi ba binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang Vice Presidente? Sandamukal na imbitasyon nga ang pagpapatawag sa kanila doon sa Congress para marinig ng mamamayang Pilipino ang kanilang reason, ang kanilang depensa. Matinding emosyon at inunang pamumulitika Naku, dahilan upang Mary Grace Piatos, Jugs de Asim, lahat yan, pamumulitika lang. Merong mga, at eto Jinggoy, paano mo sasabihin pamumulitika? Ang ginawa ng OBP at ang ginawa ng DepEd, gumawa sila ng mga resibo. Pinasa nila yung mga resibo na yan doon sa COA. Ngayon, ang COA, ibinigay doon sa Kongreso. Ibig sabihin, yung mga ginagamit na mga ebidensya sa kanila, galing mismo sa kanila. Di ba, rapin nyo ako? Wag. Ano ba yung pangalan mo? Baka sabi, ay, rapin daw natin si Mark. Halika. humantong tayo sa sitwasyong sinabi ng Korte Suprema na may malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Yun naman po pala ang kasi, wala tayong magagawa mga kababayan. Yun naman po kasi ang sabi nung Korte Suprema na 13 yata yung, hindi ko sigurado, 13 yata yung appointee ni dating Pangulong Duterte doon mga kababayan. 13 out of 15 po. Yun yung sinabi nila. Had we decided to ignore the Supreme Court ruling and proceeded with the impeachment trial, Paano yung konstitusyon? Yung mismong napakadaling intindihin na sinasabi ng konstitusyon shall forthwith into trial. Maging impeachment court kayo. 1/3 na. Go na. Baka makapaminsala pa yan sa bayang Pilipinas. Paano yun? Disregard? Wag nang pansinin din, Jinggoy? we risk undermining the judiciary's role as the final arbiter of constitutional issues, and this will definitely create a dangerous precedent where future legislatures could just bypass court rulings they Ang nakikita ko ho dito mga bossing, 19th Congress, 20th Congress, hindi ko po nilalahat mga boss ha.
kumbaga, ito po ang magdadala sa atin para maging, at least fourth, no? From third world country, ito pong 19th and 20th Congress, ito po yung magdadala sa atin, tingin ko mga kababayan, patungo po sa fourth world country. Kung may third world po, baka may fourth world pa ho. Baka umabot pa sa pang-fifth ho, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, yung ginagawa ho nila, malamang sa mga susunod na mga panahon na meron tayong mga nakikita na lalaman na nabibisto na mga nagnanakaw sa pera ng bayan, hindi na pwedeng mga impeach dahil lalo pong pinahirap mga bossing. Yun po ang mangyayari.